Kabanata 361. Kahit na medyo kumpiyansa si Aaron dahil nakahubad siya ni Brenda. Nakikigulo siya hanggang sa mapagod siya. Taka lang niya iisipin na pansamantalang palayain siya. Nagtataka siya, hindi ba mas panabik kung pagbabantaan ko si Brenda pagkatapos niyang ikasal? Natawa si Aaron na parang pervert sa isiping iyon. Habang pinag-iisipan niya ito, parang mas nasasabik siya. Narinig ni Brenda na nauuna ang mahahabang mga paa na umaalingaw-ngaw sa likuran niya. Tumingin siya sa likod at kumunat ang noo niya kung sino ang nakita niya. Bakit lumapit si Aaron sa kanya? Hindi ba't 2 beses na niya itong nag-ghost? Ayaw na siyang bigyan ni Brenda ng mga pagkakataong tabyusan ang sarili. Mas binilisan pa niya ang paglalakad, hindi nag-iwan ng pagkakataon na maabutin siya ni Aaron. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Aaron at sumigaw, "Brenda!" Ano yon? Galit na sigaw ni Brenda. Siya ay nagngangalit ngayon. Tino siya sa akala niya. Isang prinsipe. Hawak pa rin niya ang multo sa kanya. "Nothing much. Kamusta ka kanina?" Tanong ni Aaron na nakangiti ng husto. Gusto niyang takutin si Brenda mula pa noong nakaraang araw, ngunit dahil wala ito, naisip niyang baka may nangyaring masama sa kanya. "Bakit ka nag-aalala? Ano sa iyo?" Tili ni Brenda na lalong naiinis sa pangalawa. "Siyempre, it's my business," sagot ni Aaron na walang katotohanan. Inilabas niya ang kanyang mobile phone, inihanda ito upang ipakita kay Brenda ang kanyang sariling hubad. Siguradong maluha-luha siya sa isang iglap. "Magiging alipin ko na kayo mula ngayon." Masama ang isip ni Aaron. "Huwag ka na ulit lalapit sa akin. Kung hindi dahil sa young master ng Hotel Luna, baka nagkaproblema na ako." "Napaka-irresponsible mo." Iniluwa siya ni Brenda, sa pagbabalik tanaw ay napaluwa siya ng apoy. "Ano ang pinag-uusapan mo?" Tanong ni Aaron na may kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Siyempre, alam niya kung sino ang binanggit ni young master Brenda. Si Mark iyon. Nakuha ba ni Mark si Brenda pagkatapos niyang umalis? May paraan ba si Mark sa kanya bago pa man siya magising? Galit na galit si Aaron sa naisip. Pagkatapos ng lahat ng problemang pinagdaanan niya, tinulungan niya ba talaga si Mark na matulog kasama si Brenda? Paano magiging katanggap-tanggap para kay Mark na makuha siya bago niya makuha? Sa sandaling ito, galit na galit si Aaron kaya agad niyang pinatay si Mark. "Tingi ka ba? Huwag ka na ulit lalapit sa akin." Galit na sigaw ni Brenda sa kanya. "Brenda, ano ang ginawa sa iyo ng young master?" Tanong ni Aaron na nagngangalit ang mga ngipin sa galit. "Magwala ka." Naiinip na ngayon si Brenda at tumalikod na para umalis, ngunit habang ginagawa niya iyon, ang kanyang mga mata ay nahulog sa isa pang nakakainis na kapwa. Nakita rin ni Aaron ang lalaking iyon. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isa. "Pumunta ka sa H2, Mark." Sa isip niya. Napatigil ulit si Mark ni Sarah. Nang sila ay patungo na sa silid-aralan, lumingon si Mark at nakita niya sina Brenda at Aaron. Hindi siya mapakali sa kanilang ginagawa at dumiretso sa silid-aralan kasama si Sarah. Nang makitang umalis si Mark, galit na umutal si Aaron. Isang malakas na ungol ng sama ng loob ang pinakawala ni Brenda. Hindi siya mapakali na tumingin kay Mark, masakit din sa leeg si Aaron. Nagpasya siyang bumalik sa silid-aralan ng mag-isa. Pinuksan ni Aaron ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang mga litrato. Ayaw niyang matulog sa isang babaeng nakasiping ni Mark. Nasasaktan lang siya kapag naiisip niya iyon. Gayunpaman, hindi niya basta-basta hahayaan silang dalawa ng ganoon. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan at muling lumitaw ang isang pervert na ngiti sa kanyang mukha. Ang katawan ni Brenda ay napaka-perpekto upang labanan. Naisip niya. Nang makarating si Brenda sa kanyang silid-aralan, lumapit ang kanyang matalik na kaibigan na si Elena na may matinding pag-aalala. Wala si Brenda sa paaralan noong nakaraang araw. Pareho silang mabuting magkaibigan, kaya't nilapitan siya nito at tinanong. Hindi siya pinansin ni Brenda at nagkunwaring hindi kinikilala ang kanyang pag-iral. Kinagat ni Elena ang kanyang mga labi at nagtanong, "Brenda, anong ginawa mo kahapon?" Hindi sumagot si Brenda. Nagpatuloy si Elena na medyo walang magawa, "Brenda, si Mark talaga. Wag mo na siyang babanggitin sa harap ko, naririnig mo ba ako?"
Tanong ni Brenda, halata sa boses niya ang galit. Bakit binanggit pa ni Elena ang kasuklam-suklam na lalaking iyon? Naisip niya. Natakot si Elena dahil madalang na magalit si Brenda. Hindi na siya naglakas loob na magsalita tungkol kay Mark. Okay, hindi ko nababanggitin si Mark. Please wag kang magagalit, pakiusap ni Elena. Tumango si Brenda, galit pa rin. Hindi pa siya kumalma, kanina pa siya galit, ngayon ay naiinis na siya. Paalisin ko si Mark dito. Galit na sabi niya. Ha? Brenda, anong gagawin mo? Brenda, baller si Mark. Mas mabuting huwag kang gumawa ng anumang bagay na magalit sa kanya o baka. Hindi pa natatapos ni Elena ang kanyang pangungusap nang makaramdam siya ng sampal sa kanya. Mukha. Tinampal siya ni Brenda dahil sa galit. Natahimik ang buong klase nang makita iyon. Sabi ko wag mo na siyang babanggitin. Tigaw ni Brenda, tumakas palabas ng classroom. Tinakpin ni Elena ang nasusunog na pisngi ng kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit ayaw maniwala ni Brenda sa sinabi niya? Hindi na napigilan ni Brenda. Papunta siya sa principal's office. Titingnan niya kung makukuha niya ang principal na paalisin si Mark. Nagulat ang principal nang makita niya si Brenda. Siya ang campus belle, kung tutusin. Brenda, may problema ba? Magiliw na tanong ng principal. Principal, gusto kong isumbong ang isang estudyante dahil sa hindi tamang pag-uugali. Sabi ni Brenda. Let me hear it then, sabi ng punong guro habang sineseryoso niya ito. Walang masamang mangyari sa bakuran ng paaralan, kailangan niyang maging mapagbantay. Dapat siyang mag-ingat. Kung tutusin, napakataas ng standards ni Leona. May kilala ka bang estudyante na nagngangalang Mark Orleans? Sa tingin ko dapat mong malaman na kamakailan lang ay tinatrato niya ang lahat ng tao sa camp sa isang tasa ng kape, sabi ni Brenda. Nire-report mo ba si Mark ngayon? Nagulat ang principal. Tiyak na tanga ang babaeng ito. How dare she report someone under the care of Leona? Hindi ba alam ni Frida na sa isang salita lang ni Leona ay maaari na siyang mapatalsik? Oo, puno siya ng mga problema sa ugali. Mahilig din siyang magsinungaling, alam mo ba yon, principal? Malaki ang utang niya sa ibang estudyante, at nakita ko siyang nagnanakaw ng mga bagay ilang araw na ang nakakaraan. Nag-aalala ako na baka masaktan niya ang mga kaklase natin, kaya pumunta ako para isumbong siya, sabi ni Brenda. Naisip niya ang pag-alagala ni Mark sa residential area kung saan siya nakatira. Gusto niya sigurong magnakaw ng pera. Pwede ka nang tumigil sa pagsasalita. Umalis ka na, mariing utos ng principal. Principal, ikaw ba? Natigilan si Brenda. Umalis ka na. Huwag mo na akong kausapin tungkol kay Mark. Umalis ka na nga, bulyo ng principal. Nagulat si Brenda pero umiwas pa rin siya. Hahanap talaga ako ng pruweba sa pagnanakaw ni Mark. Ngayong kulang na siya sa pera, siguradong may gagawin siyang masama. Naisip niya. Nang makalabas ng opisina si Brenda, nagalit siya. Nakaramdam siya ng mali at galit. Kailangan niyang itaboy si Mark palabas ng campus, anuman ang kahihinatnan nito. Kailangan niyang magbulalas, ayaw niyang maramdaman iyon. Galit na galit. Sa isang tulad ni Mark na gumagala sa paaralan, naisip niya na ang buong paaralan ay karaniwang magiging isang basurahan. Siya ay mapagmataas. Paano niya mapapanatili ang kanyang pagkakilanlan dito kung ang mga taong tulad niya ay nadudumihan ang paaralan? Gustong-gusto na ni Brenda ang paaralang ito, kaya't walang sinumang mga delinkwenteng tulad ni Mark dito na mabahiran ito. Sa kalaunan, nakagawa siya ng ideya, oo. Naisip niya. Pagkatapos, nilabas ni Brenda ang kanyang wallet. Nang matapos ang klase, hindi na makapaghintay si Mark na ihatid siya ni Bettina pabalik sa hotel. Na-miss ni Mark si Lilibet at gusto niya itong makita. Nangako si Lilibet na hindi siya aalis, pero paano naman si Liza? Paano siya makakatuloy sa hotel ni Karen? Natakot si Mark na yayain ni Liza si Lilibet na umalis kasama niya. Kung mangyayari iyon, saan siya pupunta para hanapin si Lilibet? Kanina pa siya hinihintay ni Bettina sa parking place, ngunit napatigil si Mark ng isang wallet na naiwan sa lupa. May pagdududa itong kinuha ni Mark at handa na itong buksan. Siyempre, hindi gusto ni Mark ang perang ito. Malinaw niyang alam na mahalaga ang wallet para sa isang estudyante. Kailangan niyang ibalik iyon sa estudyanteng iyon.
Gayunpaman, sa sandaling ito, tumakbo si Brenda sa kanya na nagmula sa kung saan. Inawakan niya ang kay Mark. Kamay. Magnanakaw ka, tigaw niya. Nahuli ni Brenda si Mark na walang kabuluhan. Naghintay siya sa gilid at sadyang inihagis ang wallet sa lupa para kunin ito ni Mark. Alam niyang kukunin ito ni Mark. Kung tutuusin, kailangan niya ang pera, kaya bakit hindi niya gagawin? Sure enough, pagkatapos kunin ang wallet, binuksan niya ito. Gusto ba niyang ibulsa ang nahanap niyang pera? Walang duda tungkol dito, syempre siya. Umunat ang noo ni Mark dahil doon. Hindi ko ninakaw. Pinulot ko lang sa lupa, paliwanag niya. Tinanggal ni Mark ang kamay niya at binuksan ang wallet. Nakita niya na may mga larawan sa loob nito. Kay Brenda iyon. Nang makita ito, inis si Mark. Kung alam niyang sa kanya iyon, hindi na niya ito kukunin. Baka itinapon pa niya ito sa basurahan. Iyon na. Tapos, kunin mo na, sabi ni Mark habang casual na itinapon ang wallet sa basurahan. Natarante si Brenda. Ang wallet niyang ito ay nagkakahalaga ng halos 40,000 dolyar. Paano niya itatapon ng ganun-ganun lang? Nakakadiri. Hoy, galit na galit si Brenda, walang pagpipilian kundi ang magsala sa basurahan para sa kanyang pitaka. Dahil sa bulok na amoy ay napasigaw si Brenda ng "Bastard." Ayaw siyang kausapin ni Mark. Kakasabi lang ng masamang babae na ito na ninakaw niya ang pera niya. Kung hindi pa nagmamadali si Mark na makita si Lilibet, sasampalin sana niya ito sa mukha. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Naririnig mo ba ako? Sabi ko tumigil ka, magnanakaw ka. Tigaw ulit ni Brenda. Kumunat ang noo ni Mark at tumingin sa kanya. Itong masamang babaeng ito ay talagang naghahanap ng makipag-away, hindi ba? Kabanata 362. Sigurado akong wala akong ginawang masama sa kanya, naisip ni Mark. Hindi niya akalain na karapat-dapat siya sa galit na ito mula kay Brenda. Hindi pa nga sila magkakilala, pero itong si Brenda na babae ay bigla na lang sumulpot at inaaway siya sa bawat pagkakataon. Hindi niya ito pinansin noon, at ngayon ay narito na siya, pinalalaki ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya ng pagnanakaw. Hindi na siya nakatiis ni Mark at naisip, sobra na ang hanggal na babaeng ito. Hindi kaya nabaliw si Aaron sa pamamagitan ng pagdedroga sa kanya 2 araw na ang nakakaraan. Nagtataka si Mark. Hindi ito kapani-paniwala. Buong 24 na oras siyang natulog ng araw na iyon na labis na nadroga. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal nilero ni Aaron ang kanyang walang malay na katawan? Si Aaron ay dapat na isang freak upang masiyahan sa pagtulog sa mga kababaihan sa ganoong estado. Baka lihim pa siyang nag-record ng video ng kanyang mga pagsisikap. Say that again, banta ni Mark, nanlilisik habang lumalapit sa kanya. Ayaw ni Mark na manakit ng babae, pero kung tatawid pa ang babaeng ito, hindi na siya magdadalawang isip. Hindi siya nagbigay ng toss kung siya ang campus belle o hindi. Ikaw. Ay. Eh. Magnanakaw, inulit ni Brenda ang kanyang naunang paratang sa bawat salita. Ito ang gumagawa ng pera, naisip niya. Sa wakas, ito ang magiging isang paraan para itaboy si Mark sa paaralan na maaaring gumana. Nag-record siya ng video kanina nang huminto si Mark para kunin ang wallet. Maaari kong i-edit ito at lumikha ng isang ilusyon na si Mark ay nagnakaw ng pera, sabi ni Brenda. Sinasabi ko sa iyo ang principal, mapapatalsik ka, teka lang. Magnanakaw ka, sira. Hindi ako papayag na ang mga basurang tulad mo ay manatili dito at malalagay sa alanganin ang ating paaralan. Umanda ka, mag-empake ka na at umalis ka na, bastard ka. Tigaw ni Brenda. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Umunat ang noo ni Mark at tinitigan ang pag-urong niya ng ilang segundo. Siya ay talagang isang magandang babae. Pero bakit siya naging malupit, walang puso, wala sa sarili? Bakit siya naging tanga? Hindi na siya inistorbo ni Mark pagkatapos noon, hindi naman siya hahabulin at papaluan. Siya ay isang gentleman kung tutuusin. Gayunpaman, wala ba siyang sinabi tungkol sa pagpapatalsik sa kanya ng punong guro? Siya ay nagtaka. Nagkibit balikat si Mark habang nag-iisip. Iyon ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Naglakad si Mark papunta sa parking spot ni Bettina. Siyempre, ngayon lang binigyang pansin ni Bettina ang buong sitwasyon nila ni Brenda. Young master,
kailangan mo ba akong harapin siya? Tanong niya. Napakaraming kapangyarihan sa isang pangungusap na iyon. Ano man ang pinagmula ng pamilya ni Brenda o kung siya ay mayaman o kung mayroon man siyang mahalagang impluwensya, ang sagot niya ang magdedetermina sa kanyang kapasaran. Kung gusto ni Mark na bilhin ang buong paaralan na ito, ang kailangan lang niyang gawin ay tawagan si Karen, isang maikling demand na, buy it. Gagawin ito, ang paaralan ay magiging kanya ang pagmamayari ng ganoon lang. She's just an idiot, let her be, sabi ni Mark. Inaasahan pa rin niyang makita kung ano pang mga paraan ang susubukan ni Brenda na itaboy siya. Naiintindihan, sagot ni Bettina at pagkatapos ay hinatid si Mark pabalik sa hotel. Pumunta ulit si Brenda sa principal's office. Kaka-edit lang niya ng video at gumawa ng ilusyon na ninakaw ni Mark ang kanyang pera. Siya ay ginawa ito napaka-subtly. Bagamat ang kinunan niyang video ay si Mark na kumukuha ng kanyang wallet, nagawa niyang i-edit ito sa kung ano ang gusto niyang gawa-gawa. Ito ay isang madaling trabaho. Kumatok si Brenda sa pinto ng principal. Come in, sagot ng principal. Pumasok si Brenda doon. Nang makita ng principal na si Brenda na naman, sumimangot siya at sinabing, Brenda, ano na naman ang ginagawa mo dito? Principal, I'm here to show you a video, sabi ni Brenda at naglakad na parang nanlulumo. Napakahusay niyang ginampanan ang bahagi ng isang biktima ng pagnanakaw na nagpapakita ng takot sa bawat galaw niya. Naiinip na tumango ang principal. Pinuksan ni Brenda ang kanyang cellphone at pinatugtog para sa kanya ang edited video. Ipinakita sa video na nagnakaw si Mark ng wallet, binubuksan ito na para bang kukuha ng pera dito. Pagkatapos ay pinutol. Kinilig ang principal sa video na iyon. Ang sariling dugo ni Leona ay talagang nagnanakaw. Paano naging posible iyon? Pinanood muli ng punong guro ang video na tumingin ng higit at mas kakilakilabot sa pangalawa. Nang makita ang ekspresyon ng principal, napangiti si Brenda. Principal, swerte ko na nakuhanan ko lahat ng ito sa video noong naglalaro ako ng phone ko. Tinakaw lang ni Mark ang wallet ko. Tingnan mo nga ang mukha niya, tiyak na hindi niya ito unang beses. Who knows how many people had. Tinakaw din ang sa kanila, kasuklam-suklam ito. Paano natin may secure ang kaligtasan ng mga estudyante kung mananatili siya rito? Nagnanakaw siya ng pera ngayon, ngunit paano kung lumaki ito? Paano kung magnakaw siya sa mga dorm ng mga babae o kahit na magdesisyong sexually assault sila? Kailangan mong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Kung hindi mo gagawin, ang reputasyon ng ating paaralan ay walang kaluwalhatian, sabi ni Brenda sa punong guro. Ito ay gagana, alam ito ni Brenda sa kanyang bituka. Mawawala na ang mga araw na makikita si Mark Orleans na gumagala sa campus, masaya niyang naisip. Tiyak na paalisin ng principal si Mark pagkatapos mapanood ang video na ito. Seryoso siyang tumingin kay Brenda at nagtanong, ano ang WhatsApp number mo? Number ko. Natigilan si Brenda. Bakit ito tinatanong ng principal sa kanya? Nais ba niyang maging kaibigan sa WhatsApp? Sabihin mo, ayad kita, sabi ng principal. Tumango si Brenda at sumunod, ipinasa sa kanya ang kanyang telepono. Nang makarating ang telepono sa punong guro, ipinagpatuloy niya ang pagtanggal ng nag-uusig na video na ikinagulat ni Brenda. Principal. Bakit mo tinanggal yan? Siya sputtered, nalilito. Galit na galit si Brenda. Siya ay gumugol ng labis na enerhiya sa pag-edit na iyon. Paano matatanggal ng principal ng ganun-ganun lang? Naisip niya. Ding! Tumunog ang phone niya. Ibinalik ng principal ang telepono kay Brenda. Inabot ni Brenda at kinuha ito mula sa kanya, tinitingnan ng screen at halos lumuwa ang kanyang mga mata mula sa kanyang bungo. May notification na nag-aabiso sa kanya na nakatanggap lang siya ng $100,000 transfer. Anong ginagawa ng principal? Napaisip si Brenda, nalilito. Siyempre, ang $100,000 ay hindi gaanong mahalaga kay Brenda. Maging ang kanyang damit na panloob ay nagkakahalaga ng mga $50 hanggang $60,000. Ano ang kakampot na $100,000 sa kanya? Naguguluhan lang siya kung bakit ginawa iyon ng principal. Ano ang dahilan niya? Siya ay nagtaka. Magpanggap na lang na walang nangyari ngayong araw. You can keep the $100,000, sabi ng principal. Principal. Kayo ba natauhan si Brenda sa mga sandaling iyon?
Pinibili siya ng principal ng katahimikan. Naintindihan niya. Kung ibinahagi online ang video ni Mark na nagnakaw ng pera, tiyak na masisira ang reputasyon ng unibersidad. Sa makatuwid, tinanggal ito ng punong guro at binayaran ang kanyang pakikipagtulungan. Principal, hindi ko sasabihin kahit kanino, promise. Pero gusto kong paalisin mo si Mark, magnanakaw siya. Giit ni Brenda. Kalimutan mo na lang, Brenda, napatigil ang principal. Kung alam lang ni Leona ang sitwasyong ito, tiyak na masisibak siya kaagad. Principal, tanong ni Brenda, hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin ay magpanggap na lang siya na walang nangyari? Bakit? I'll give you two choices. Take the money and forget this matter, and don't mention it to anyone else. The alternate choice, sabi ng principal. Kung ano man ang second choice, I'm taking it. Hindi ko ito makakalimutan. Putol ni Brenda, seryoso ang tono niya. Talagang hindi siya kulang sa $100,000. Bakit pa niya kukunin ang pera? Siya ay gumugol ng maraming oras sa pag-edit ng video na iyon, tiyak na itataboy si Mark. Sigurado ka ba? Tanong ng principal na walang pakialam sa boses. Oo, sigurado ako. Talagang sigurado si Brenda. Hindi niya isasalang-alang ang dating pagpipilian. Sige, simulan mo nang mag-impake. You're expelled. Malamig na sabi ng principal. Ano? Natigilan si Brenda sa hindi makapaniwala. Mali siguro ang narinig niya, tama ba? Naisip niya, si Mark ang magnanakaw, siya ang nagnakaw. Bakit ako ang napapatalsik? Natagpuan ito ni Brenda na hindi makatwiran. Inulit ng principal, hindi mo ba ako narinig? Na-expel ka na. Umalis ka na. Principal, hindi ko ito tinatanggap. Siya ang nagnanakaw at gumagawa ng mali, bakit ako pa ang nagkakaproblema dito? Nagalit si Brenda sa kawalan ng logic dito. This was just plain unfair. Dahil ang tanga mo, sabi ng principal, si Mark ay hindi isang taong madali mong masaktan. Kung kukunin mo lang itong pera, manahimik ka, magiging okay ang lahat. Tinawanan siya ni Brenda at sinabing, Principal, nagbibiro ka ba? I can't afford to offend Mark. I think I know what's going on. He's your illegitimate son, di ba? Humisi si Brenda, manners having thrown out the window. She was going to say whatever came to her mind. Brenda was not a easy woman to intimidate as it turns out. Brenda thought that Mark must be the illegitimate son of the principal. Otherwise, how masyado kaya siyang kampi sa basurang tulad ni Mark? Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw sa kwarto. Tinampal ng principal si Brenda sa mukha. Umabot ang kamay niya para haplasan ang namumula niyang pisngi. Nasampal lang ba talaga siya? Principal, paano mo nagawa ito? Nagulat si Brenda. Hindi pa siya nakatanggap ng pambubugbog kahit noong bata pa siya. Paano siya matatalo ngayon? Nakaramdam ng labis na kahihiyan si Brenda. Anong pinagsasabi mo? How can Mark be my illegitimate son? Tumalsik sa galit ang principal. Kung narinig ito ni Leona, mapapahamak siya. Kung hindi siya, bakit mo siya pinoprotektahan ng ganoon? Magnanakaw siya, tigaw ni Brenda habang galit. The principal told Brenda, he's stone cold, kakasabi ko lang sa'yo, hindi mo siya kayang saktan. Hayaan mo akong ulitin. Manahimik ka at kunin mo ang pera o umalis ka na lang dito. Mababaliw na si Brenda sa galit na nararamdaman niya. Paano naging napakahirap na magmaneho ng schema bag tulad ni Mark? Pagkatapos ay pinagalitan ng principal kung sakaling magsalita si Mark at banggitin na kailangan mong umalis, pumunta ka. Nakuha ko. Ngayon, kunin mo ang pera at lumabas ka sa opisina ko. Paulit-ulit mong sinasabi sa akin na hindi ko kayang masaktan si Mark. Well, pakinggan natin, sabihin mo sa akin kung sino siya. Gusto kong malaman kung ano ang big deal sa basurang iyon ng isang tao, pang-iinis ni Brenda. Kabanata 363. Hindi mo deserve na malaman. Mariing sabi ng principal. Nilinaw na ni Leona na hindi niya dapat ipaalam sa ibang estudyante ang pagkakakilanlan ni Mark. Hindi ko deserve malaman. Humisi si Brenda na medyo natatawa. Iyon ang pinakamalaking insulto na narinig niya. Naisip niya, paano pa maihahambing sa kanya ang schema bag na iyon. Maaari siyang magpaluhod ng kahit anong bilang ng mga lalaki kung gugustuhin niya.
Kung ano ang gusto niya, makukuha niya. Well, anong meron kay Mark? Wala siya. Skills. Good looks. Family background. He could never compete with me. Nilista niya na may bastos na tono. Just take the money and scram. If you dare mention anything to your peers, you'd best learn to bear the consequences. Malamig na sabi ng principal. Si Brenda ay napuno ng galit at nagbanta. Who even is Mark? You better tell me right now. Kung hindi, tatakbo ako sa bibig ko at sasabihin sa lahat na siya ay walang iba kundi isang magnanakaw. Naningkit ang mga mata ng principal dahil doon. Kung ganoon nga ang kaso, ikaw ang bahala sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ulit niya. Lumabas ng kwarto si Brenda habang hawak ang cellphone. Tinampal lang ba siya ng principal? Ito ay lubos na kabaliwan. Hindi matiis na kabaliwan. Sandali lang. Tigaw ng principal sa kanyang pintuan. Napahinto si Brenda sa kanyang kinatatayuan. May pangit na pagngisi sa kanyang mukha, lumingon siya at nakita niyang nagsimula na itong maglakad papunta sa kanya. Principal, hindi ko ine-expect na ganyan ka pala, ikaw, she got abruptly cut off. Isang malakas na sampal ang umalangaw-ngaw. Tinampal ng principal si Brenda sa mukha. Muli. Natulala si Brenda. Namula na naman ang mukha niya at nakaramdam ng init. Ang mga luha ng hindi makatarungang pagtulo sa kanyang mga mata habang nararamdaman niya sa kanyang puso na nagkasala sa gayong pang-aabuso. 2 beses lang siyang sinampal. Maging matalino. Sabihin na nating hinding-hindi mo makukuha sa buong buhay mo ang kayamanan ni Mark kahit anong pilit mo, sagot ng principal na naguguluhan pa rin sa buong sitwasyon. Si Mark ay may katulad na si Leona sa buhay niya, bakit pa siya nagnakaw? Pera sa unang lugar. Ito ba ay isang kakaibang libangan niya? Marahil ang pagnanakaw ay nasa sabik sa kanya, naisip ng punong guro sa pag-aakalang iyon ang nangyari. Alam niyang may mga tao pang ang mahilig magpakuha ng litrato ng mga babae. Marahil ang pagnanakaw ay isa sa mga masamang libangan na kinuha ni Mark. Kamag-anak ni Mark ang may-ari nitong paaralan, alam mo ba iyon? Kaya iyan ay isang maliit na pananaw para sa iyo. Ako, sa aking sarili, ay teknikal na nasa ilalim ng kanyang trabaho. How dare you ask me to expel him from his own property? Do you think I'd be up for the following debacle? The principal told Brenda, shedding some light on Mark's true identity. Alam niya na kung hindi niya gagawin, ang hanggal na babae na ito ay ibubuga ang kanyang gob sa lahat kapag siya ay umalis. Bay kung gayon, magiging napakalaki ng gulo para makontrol. Principal, ano ang sinabi mo? Nanginginig ang boses ni Brenda, nagulat sa bagong impormasyon. Paano ito posible? Imposible. Teka, ito ay isang pribadong paaralan, kung sino ang may pondo ay maaaring makabili nito kung nais ng kanilang puso. Pero ang mga kamag-anak ni Mark, hindi makapaniwalang naisip ni Brenda. Hindi makapaniwala si Brenda. Hindi siya makapaniwala. Siguradong dahilan iyon na ginawa ng principal. Paanong hinayaan siya ng kamag-anak ni Mark na malagay sa kawawang estado? Kung totoo iyon, bakit kailangan niyang magbayad gamit ang credit? This was too unreasonable. At higit pa, mukhang talo pa rin si Mark. Malinaw na wala siyang ugali ng isang mayamang tao. Naisip ng principal na si Leona ay kamag-anak ni Mark. Pagkatapos ng lahat nang banggitin ni Leona si Mark, ang kanyang boses ay naging malambot. Kitang-kita na iyon ang kahinahunan ng isang matanda kapag pinag-uusapan nila ang kanilang nakababatang kamag-anak. Maging matalino at kalimutan ang tungkol sa araw na ito, paalala ng principal sa kanya. Iyon lang ang masasabi ko. At saka, kung ipaalam mo sa iba ang tungkol sa bagay na ito, huwag mo nang isipin na bumalik sa paaralan. Noong binili ng kamag-anak ni Mark ang paaralan, wala pang 10 minuto ay nagawa niya ito. Alam mo ba kung gaano kamahal this school is? Isipin mo. Sa tingin mo, gaano kayaman ang kamag-anak ni Mark? Pamanin mo ba talaga siya? Nagpatuloy ang principal. Nagulat si Brenda. Totoo ba ito? Nagsasabi ba si Elena sa kanya ng totoo noong araw na iyon? Pinayaran din ba talaga ni Mark si Aaron ng $2.5 bilyong? Paano ito naging posible? Natahimik si Brenda. Tulala siyang lumabas ng opisina. Naisip niya ang sinabi ni Elena kanina.
Tinabi sa kanya ni Elena na si Mark ay nagmamayari ng isang plaza, isang sports car, at isang BMW. Totoo ba talaga ang lahat? Ang plaza kaya na binanggit ni Elena ay ang nasa City Square, sa tabi mismo ng paaralan. Naisip niya. Natigilan si Brenda. Pinagtawanan siya ng maraming tao nang makita ang mga bakas ng pulang palad sa kanyang mukha ngunit wala siyang oras na pakialaman ang mga ito. She ended up driving to the plaza, staring at it in disbelief pagdating niya. Kay Mark ba talaga ito? Siya ay nagtaka. Bumaba si Brenda sa kanyang sasakyan at pumasok sa loob. Kung totoo nga, tiyak na mga zillionaire ang pamilya niya. Gayunpaman, bakit hindi na lang niya bayaran ang kape ng sabay-sabay noong nakaraang panahon? Naglakad siya papunta sa pinto ng kafe ni Sarah at nakita niyang nasa loob si Sarah. Tinanong siya ni Brenda na ilipat na ba sa iyo ni Mark ang pera. Medyo nalungkot si Sarah dahil doon. It's none of your business, mayabang niyang sagot. Hindi niya inilipat ang pera, hindi ba? May utang pa siya sa iyo, hindi ba? Nagmamadaling tanong ni Brenda. Tinong tanga ang nagsabi sa'yo niyan. Galit ngayon si Sarah. Nailipat na ni Mark sa kanya ang pera. Tinabi sa akin ni Aaron, sagot ni Brenda. Anong alam niya? Alam ba niyang plaza na ito? Mabilis na tumahimik si Sarah sa kalagitnaan ng pagsasalita, naalala ang babala ni Mark. Tinabi niya na ipapadala niya ang kanyang mga hubad sa lahat kung sasabihin niya ang isang salita tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, naramdaman ni Sarah na ito ay isang walang laman na pagbabanta, hindi niya talaga gagawin iyon. Ang kanilang relasyon sa isa't isa ay naging maayos mula noon para sa isa. Hindi siya papayag na makita ng iba ang katawan niya, di ba? Nakaramdam ng hiya si Sarah sa isiping iyon. Sa kanya ang plaza. Tinapos ni Brenda ang mga pangungusap para sa kanya. Don't say it out loud. Mark won't let me say it. Sabi ni Sarah na nagmamadaling tinakpan ang bibig ni Brenda. Nagulat si Brenda. Ito ay totoo. Sa oras na ito, may lumapit na may dalang susi ng kotse at nagtanong, ikaw ba si Sarah? Oo, ako nga. Anong problema? Tanong ni Sarah na ikinagulat niya. Ang susi na hawak ng lalaki ay isa sa isang sports car. Iniling sa akin ng kaibigan mong si Mark na ilagay muna itong susi sa iyong lugar. Lalapit siya at kukunin ito bukas. Mangyaring panatilihin itong ligtas para sa kanya, sabi ng lalaki. Matagal nang naayos ang sports car ni Mark. Gayunpaman, hindi kailanman dumating si Mark upang kunin ito. Siyempre, tinawagan siya ng mga empleyado para tanungin ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanila ng manager na si Mark ay isang VIP. Kailangan nilang pagsilbihan siya ng mabuti. Sa sandaling ito, papunta na si Mark sa hotel. Paano siya magkakaroon ng oras para doon? Kaya naman, hiniling niya sa mga empleyado na imaneho ang kanyang sasakyan sa plaza upang makatipid siya ng ilang mahalagang oras. Noong una, gusto ni Mark na ibigay nila ang susi ng kotse kay Yolanda, ngunit matapos itong tawagan, sinabihan siya na wala ito sa plaza. Kaya, nagpa siya si Mark na hayaan itong itago ni Sarah para sa kanya. Whatever, pupunta lang siya sa plaza kinabukasan para dito. Okay, sabi ni Sarah, maingat niyang iningatan ang kanyang susi. Medyo naramdaman ni Sarah ang buwan. Talagang pinagkatiwalaan siya ni Mark na gawin iyon para sa kanya. Salamat, sabi ng lalaki habang nakahinga ng maluwag. Ngayong natapos na niya ang kanyang misyon, umaasa siyang masisiyahan si Mark. Nang aalis na sana siya ay pinigilan siya ni Brenda. Ito ba talaga ang kotse ni Mark? Tanong niya. Oo, ito yung binili ni Mr. Perlin sa tindahan natin mga isang buwan na ang nakakaraan. Pero may gasgas din agad, kaya dinala niya sa shop namin para ayusin, sagot ng lalaki. Nagulat si Brenda. As it turned out, may sports car talaga si Mark. Natatandaan kong mabuti si Mr. Perlins. Nang pumunta siya sa aming tindahan. Nang marinig ang ilang rekomendasyon mula sa aming manager, binayaran niya kami ng kabuoang mahigit $2 milyong ng sabay-sabay na nakatutok sa isang 7th Series BMW. Makalipas ang ilang araw, sabay-sabay niyang binayaran ang natitirang utang. Mayaman talaga siya. Ang paggunita ng lalaki, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inggit. Talaga ba? Tanong ulit ni Brenda na ayaw pa ring maniwala dito. May-ari ba talaga si Mark ng BMW? At isang ikapitong serye isa noon. Oo nga.
Mayaman talaga si Mr. Orleans. Kilala mo ba si Mr. Orleans? Parang medyo kakaiba ang mga tanong mo, tanong ng lalaking ito na curious, kung hindi, bakit naman siya tatanungin ng magandang babaeng ito tungkol kay Mr. Orleans? Napakaraming detalye. Yes, I do. Sagot ni Brenda. Haha, inggit ako sa'yo. You have such a rich friend. Mr. Orleans is really generous. He even let us drive his sports car here for him. Taka nung tinawagan ko siya kanina, parang gusto niyang bumili ng ibang sasakyan. As well. He asked me for some suggestions and I just gave them. You should accompany your friend next time, mungkahi ng lalaki na muling naiingit. Umihingi lang ng saya si Mark. Ngunit nang marinig ang mga mungkahi ng tindero, naisip niyang magagawa niya sa isang bagong Porsche. Tamahan mo siya. Ako, nauutol na tanong ni Brenda. That was just implausible. Tige, kailangan kong bumalik ngayon, palam ng lalaki habang paalis siya. Tumayo si Brenda sa lugar at malungkot nang umisi si Sarah sa kanya. Bakit ang dami mong naitanong tungkol kay Mark? Tanong niya. Naramdaman ni Sarah na may gusto si Brenda kay Mark. Kung hindi, ano ang silbi ng maraming pagtatanong tungkol sa kanya? Siyempre, ayaw ni Sarah na magkaroon ng ibang kalaban. Kung tutuusin, mas maganda si Brenda sa kanya. Gayunpaman, medyo mas kumpiyansa si Sarah sa kanyang figure kumpara kay Brenda. Walang isip na sabi ni Brenda. Si Mark ay talagang mayaman at wala siyang kaalinlangan na ikumpara ang sarili sa kanya. Ngunit bakit hindi man lang kumilos si Mark na parang isang mayaman? Nasaan ang etiquette? Iyon ay isang bagay na magagawa ni Brenda, hindi balot ang ulo niya. Huwag ka nang maghintay pa. Pumunta na si Mark sa Hotel Luna, sabi ni Sarah na hindi natutuwa. Alam niyang kamakailan lang ay nagstay si Mark sa Hotel Luna. Bakit siya pumunta sa Hotel Luna? Tanong ni Brenda na paralizado na naman sa gulat. Kabanata 364. Paano ko malalaman? Bakit ang dami mong tanong? Inis na ganti ni Sarah. Hindi masaya si Sarah. Tiyak na ayaw niyang papasukin si Brenda sa ganitong kalaking intel. Isa pa, mababait ang usapan ni Bettina at Mark na narinig niya noong nasa sasakyan siya. Nabanggit lang nila ang Hotel Luna sa pangalan kaya wala siyang masyadong impormasyon sa sarili. Naisip ni Sarah na dahil mayaman si Mark sa kanya kaya ang Hotel Luna. Gustong magtanong ni Sarah, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang tanong. Kung siya talaga, hindi talaga maarap ni Sarah kung gaano kayaman si Mark. Tell me, since Mark is the owner of this square, the sports cars, and a BMW. Takanya ba ang Hotel Luna? Pagsisiyasat ni Brenda. Ang hindi gaanong kaisipang ideya ay lumitaw sa isip ni Brenda. Naload si Mark. Pumunta na siya sa Hotel Luna. Nagulat si Brenda sa ibang naisip. May binanggit ang manager doon tungkol sa isang young Master Orleans, hindi ba? Hindi ba ibig sabihin noon ay si Mark Orleans? Kahit na ayaw maniwala ni Brenda, kailangan niya. Nagtugma ang apelyido. Baka si Mark ang young master ng Hotel Luna. Pero bakit hihilingin ni Mark sa staff na manatili siya sa presidential suite pagkatapos niyang mawalan ng malay? Napamura si Brenda sa tanong na iyon. Paano ko malalaman? Muling gumanti si Sarah na naiirite sa patuloy na tanong. Kaya ngayon, kay Mark din ba ang hotel? Naisip ni Sarah na ang buong sitwasyon ay hindi maarap. Ang galing talaga ni Mark. Gusto mo bang magkape? Kung ayaw mo, tumabi ka. Tigilan mo na ako sa pagsilbi sa mga customer ko. Sabi ni Sarah. Pagkatapos, nagmamadaling umalis si Brenda. Ilang saglit na tinitigan siya ni Sarah. Takasamaang palad, kinuha niya ang susi ng kotse ni Mark, kinuha ang larawan nito upang magpadala ng isang mensahe sa WhatsApp kay Mark na ipinalam sa kanya na ito ay nasa kanya. Gayunpaman, hindi tumugon si Mark sa kanyang mensahe. Busy siguro siya. Itinaas ni Sarah ang kanyang baba gamit ang kanyang palad, iniisip kung may pagkakataon ba siya kay Mark. Dapat ay umupo siya sa tabi ni Mark noong unang araw sa paaralan. Nagsisi siya na minamaliit siya ng araw na iyon. Nakaramdam ng panghihinayang si Sarah. Kung hindi lang niya na-dismiss ang presensya ni Mark ng mga oras na iyon, naging girlfriend na niya si Mark ngayon. Kung tutuusin,
Noon, madalas na niyang sinilip ang cleavage niya. Si Brenda ay naglakad-lakad sa plaza ng mag-isa. Nang sumapit ang gabi, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Pakiramdam niya ay kailangan na niyang intindihin ito at kaya pumunta siya sa Hotel Luna para magtanong tungkol kay Mark. Kung ang young master ng hotel talaga ay si Mark, kailangan itanong ni Brenda kung bakit siya pinayagan ni Mark na manatili sa isang presidential suite. Hinayaan pa niya ang isang waiter na mag-asikaso sa kanya. Hindi kaya. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Brenda, gusto niya ako. Nagustuhan ako ni Mark sa unang tingin at naakit siya sa akin. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit niya ginawa ang napakaraming bagay para makuha ang atensyon ko, ganoon. As treating the whole school to coffee. Tiyak na gusto niya lang akong pretuhin ng mag-isa. Pero hindi ko siya pinagbigyan kaya malamang nadismaya siya, kaya nagpa siya siyang sundan ako sa pwesto ko para makipagkita sa akin. Prendes nagsimulang magtaka ang mga iniisip. Nakabili pa nga siya ng bagong sasakyan, dapat siya ang nag-ayos ng lahat ng ito. Siguradong nagustuhan niya ito, kaya niya ginawa ito. Tinuri ni Brenda ang kanyang conclusion at nakitang makatuwiran ito. Ang lahat ng ito ay dahil siya ay maganda. Lahat ng ginawa ni Mark ay makuha ang atensyon niya. Kaya naman, nang siya ay nahimiti noon, hiniling niya sa ibang tao na mag-aalaga sa kanya. Sino ang nakakaalam kung ano ang ginawa sa kanya ni Mark nang siya ay walang malay? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Brenda. Nagtataka siya kung bakit kumilos ng husto si Mark upang maakit ang kanyang atensyon na dama ni Brenda na kailangan niyang makakuha ng mas malinaw na mga sagot. Kahit na nagustuhan siya ni Mark, siguradong hindi niya ito gusto pabalik. Nagmaneho si Brenda sa Hotel Luna. Pagdating niya, dumiretso siya sa front desk, "Where's your young master?" Tanong ni Brenda. "Kakaakyat lang ng ating young master," sagot ng dilag sa front desk. Ngayon lang niya nakita sina Mark at Bettina na umakyat. "Mark Orleans ba ang pangalan ng young master mo?" Muling tanong ni Brenda, ayaw umatras. "I'm not sure about that," sagot ng receptionist. Siya ay tiyak na hindi magbubunyag ng anuman. Tinaman siya ng tingin ni Brenda at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa elevator. Pinindot niya ang button na magdadala sa kanya sa pinakataas na palapag. Dahil si Mark ang young master, tiyak na siya ay nasa itaas na palapag. Hindi bababasa, siya ay nasa mga silid na ilang palapag sa ilalim ng presidential suite. Gayunpaman, biglang napagtanto ni Brenda na marahil ang kanyang ginagawa ay medyo kalokohan. Halatang may gusto ito sa kanya, bakit siya ang magkukusa na hanapin siya? Hindi ba ito lang ang gusto niya? Napaisip siya sa isip niya. Kiramdam ni Brenda ay hindi niya kayang sumuko doon. Dapat lalaki ang lalapit sa kanya, hindi ang kabaliktaran. Kailangan niyang hayaan itong lumapit sa kanya. Kung mananatili siya sa kanyang kalokohan upang maakit ang kanyang atensyon, inakala ni Brenda na maaari niyang hayaan si Mark na magdagdag ng kanyang numero sa WhatsApp. Tumango si Brenda at tumalikod na, handa nang umalis. Hindi pa siya nagkukusa sa isang lalaki noon, ganoon din sa pagtatanong. Kapag hindi na nakayanan ni Mark, tiyak na siya mismo ang pupunta para hanapin siya. Ito ang paraan upang makipaglaro sa isang lalaki. Huwag na huwag munang pilitin na ipagtapat ang inyong pag-ibig, mga babae. Gayunpaman, sa oras na ito, bago tumalikod at umalis si Brenda, bumukas ang pinto ng elevator ng may ding. Lumabas sina Mark at Bettina. Nag-aalala si Mark. Oo naman, umalis na si Lilibeth. Pero kanina pa niya ito tinawagan, ipinaalam sa kanya na gusto nang umalis ni Liza, kaya wala siyang choice kundi sumunod na rin. Hindi na talaga nakayanan ni Liza na manatili dito. Hiyang-hiya si Liza, ni hindi niya kayang harapin si Mark. Sa bagay, tiniis niya ang titig ng lalaki sa kanyang hubad na katawan nang patahimikin siya nito. Gayunpaman, naroon din si Mark upang makita siya at talagang gustong magpakamatay ni Liza dahil sa kahihiyan. Ngunit ang hindi niya alam ay wala namang masamang iniisip si Mark kay Liza. Siya ay ganap na inosente, ngunit sa sandaling ito, ang pagiging inosente ay hindi mahalaga kahit kaunti. Mayabang si Liza, kaya bakit siya payag na manatili dito? Buti na lang at sinabi ni Lilibeth kay Mark kung nasaan siya. Gusto ni Mark na puntahan siya ng palihim. Kung mawawala ulit si Lilibeth, wala na talagang gana si Mark na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Gusto ni Mark na makahanap ng ligtas na lugar para kay Lilibeth at tulungan siyang lutisin ang mga problema niya kay Ramon.
Kung tutuusin, talagang hindi makayanan ni Mark na nasa panganib pa rin si Lilibet. Paano kung may dumating na ibang grupo ng mga tao para salakayin siya muli? Paano kung may kumuha kay Lilibet? Hindi papayag si Mark na mangyari iyon. Lumabas siya ng elevator, naglakad palabas kasama si Bettina. Isang mahinang ungol si Brenda. Oh, siya talaga ang young master, okay. Well, guess I've fallen for your tricks. Pinangunahan mo talaga ako dito. Napaisip si Brenda. Lahat ng gusto niyang mangyari ay natupad na. Hindi masaya si Brenda. Lumapit ba siya para ipagtapat niya ang kanyang nararamdaman? Hindi maganda ang pakiramdam ni Brenda tungkol doon. I would definitely not agree. So what if he owns an entire plaza, a sports car, and is the son of Hotel Luna's owner? Isip niya, feeling cross. Kasing yaman ba siya ni Aaron? Mas mabuting bilhan niya ito ng mga bagay, marahil $5 milyong ang gagastusin. Kung ginawa niya iyon, maaaring isaalang-alang niya ang kanyang panliligaw. Gayunpaman, sa yugtong ito, nais ni Brenda na hampasin si Mark sa mukha na naghahanda na tanggihan siya bilang walang puso hanggat maaari. Siya ay hindi isang tao upang maging trifledsa. Naisip na niya ang eksaktong mga salita na gagamitin niya para tanggihan siya, ngunit nilampasan siya ni Mark, diretsong naglakad nang hindi man lang siya tinitigan. Natigilan si Brenda. How dare he play with me like that? Talaga bang pinipilit niya akong gumawa ng first move? Hindi makapaniwalang naisip ni Brenda. Ayos. Nagalit si Brenda. Kanina lang niyang pinanood si Mark na umalis ng walang pakialam, hindi man lang siya nilinggan nito. Galit na galit si Brenda. Kung hindi siya titigil ngayon, sisipain ko ang mukha niya. Akala niya ba karapat-dapat siyang magkagusto sa akin? Isip niya, nababalot ng galit ang kanyang isipan. Tumigil ka. Hindi na napigilan ni Brenda ang sarili at napasigaw siya. Sa totoo lang, nakita talaga ni Mark si Brenda. Anong ginagawa ng lokong ito dito? Pumunta ba siya dito para akusahan na naman akong magnanakaw? Naisip niya. Siyempre, hindi mapakali si Mark na bigyan siya ng anumang pansin. Pupuntahan ni Mark si Lilibet at kailangan niyang makipagkita kay Liza para maayos nila ang mga bagay-bagay. Kung tutuusin, si Liza ay kanyang biyenan. Kailangan niyang siguraduhing okay lang ito sa kanya para makasama niya si Lilibet. Ang gusto niyang gawin ay kumbansihin si Liza na wala siyang nakita noong araw na iyon. Hoy, sabi ko tumigil ka na. Tigaw ni Brenda, hinahabol. Kumunat ang noo ni Bettina dahil doon. Maya-maya ay tumigil si Mark at lumingon sa kanya. Anong gusto mo? Galit na tanong niya. Mark, bagay ka talaga. Ikaw na yata ang pinakatusong lalaking nakilala ko. Nanlilisik si Brenda habang nagsasalita. Ang dami mong ginawa, para lang saan? Hanapin mo ang atensyon ko. Hindi ka ba nagsasawa sa lahat? Tanong niya at halata sa tono niya ang galit. Nagulat si Bettina dahil doon. Ano? Ano ang ginawa ng young master? Ano bang pinag-uusapan niyo? Tanong ni Mark na nakakunot ang noo. What the H2 is this idiot talking about? Kailan ko pa ginawa yon? Nagtataka siya, parang nawawala. Kailangan mo bang i-spell out ko ito sa iyo? Humisi si Brenda. Well, makinig ka. Tinatrito mo ng kape ang buong paaralan, para lang mapansin kita, pumunta ka sa tinitirhan ko, bumili ka rin ng sasakyan. Tinasadya mo namang nabangga si Aaron, diba? O ginawa mo lang iyon para makuha ang atensyon ko? Napaatras si Brenda, nagtataka. So ano ang gusto mong sabihin? Naiinip na tanong ni Mark. Nasa dulo na siya ng talino. Isa lang ang dahilan na haantong sa iyo na gawin ang mga ganoong aksyon. At ang dahilan na iyon ay gusto mo ako. Pagtatapos ni Brenda, isang malamig na pagngisi ang nakaplaster sa kanyang mukha habang ginagawa niya iyon. Medyo natarante si Bettina dahil doon. May gusto ba si young master kay Brenda? Pero imposible yun. Naisip niya sa sarili. Nagulat si Mark sa ganoong pagangkin ng tandang babaeng ito. So sinasabi mo na gusto kita? Tanong niya. Nagpapanggap ka pa, no? Tapos na ang mga pakulo mo. Ayoko sayo, okay. Dumura si Brenda, ang boses ay may halong pagkasuklem. Kabanata 365. Matapos bigkasan ni Brenda ang mismong mga salitang iyon, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan sa sarili. Ito ang paraan. Si Brenda lang ang makakapili ng sarili niyang lalaki.
Ang mga uri ng pamamaraan na inilapat ni Mark para lamang makuha ang kanyang atensyon ay naiinis sa kanya. Nakatingin lang sa kanya ay naiinis na siya, pero ngayon, medyo gumaan na ang pakiramdam niya. Isampal ko na lang siya sa mukha, natatarantang naisip niya. Iniisip niya kung nagalit ba si Mark sa tahasan niyang pagtanggi. Magmamakaawa siya sa kanya ngayon dahil sa desperasyon. Marahil, ipagtapat ang kanyang walang hanggang pag-ibig para sa kanya. Kahit anong gawin niya, tatanggihan pa rin siya ni Brenda. Pakiramdam niya ay lumiwanag ang sarili sa tuwa nang pumasok sa isip niya ang ideyang iyon. You don't have to reject me, sabi ni Mark na medyo naiinis pa rin sa babae. Siya ay talagang isang tanga. Kailan ba niya sinasadyang makuha ang atensyon nito? Kailan pa siya nagkagusto sa kanya? Nagiging paranoid siya, hindi ba? Naisip niya sa sarili. Akala ba niya umiikot ang mundo sa kanya? Bakit siya magkakaroon ng ganoong pag-iisip? Hindi nakaimik si Bettina. Ang babaeng ito ay may lakas ng loob, ang kanyang kumpiyansa ay nasa bubong lamang. Lilibeth, ang kasintahan ng young master ay mas maganda kaysa sa iyo, at ang kanyang figure ay mas mahusay kaysa sa iyo. Huwag mo na ring ihambing ang iyong sarili sa kanya, naisip ni Bettina. Isa pa, ipinakilala na rin sa kanya ni Karen si Leona. Walang kapantay ang kabaitan ni Leona sa sinumang babae. Bakit sa mundo ay magustuhan ni Mark ang isang imposibleng babae tulad ni Frida? Naisip ni Bettina na imposible. Whatever, I've rejected you either way. Just know that I'll never return your feelings, okay? Pagmamalaki ni Brenda. Akala niya nagpapanggap pa rin siya. Walang kwenta ang pagpapanggap, alam ko lahat ng pakulo mo, naisip niya. You can reject me as you want, but don't delude yourself. I've never had any feelings for you before, kibot balikat na sabi ni Mark. Kumunat ang noo Brenda at sumimangot, bakit ka pa nagpapanggap? Do you realize that you're talking to the campus bell right now? Bueno, mabuti para sa iyo, ngunit hindi ko nakikita kung gaano iyon sa aking negosyo, sabi ni Mark. Talagang hindi siya nagbigay ng tos at nagpatuloy, I think you've been mistaken. I didn't treat the whole school to a drink because of you. I didn't even know you existed then. Why would I treat you to kape? Hindi mo ako kilala. Nagbibiro ka ba? Pagdating ko pa lang sa school, alam na ng lahat ang pangalan ko. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang palagi mong iniisip? Ngumisi si Brenda. Ito ay katawa-tawa. Masyado niyang alam ang iniisip ng mga lalaki, ganoon na lang kadali ang paghawak niya sa mga iyon. Alam niyang naaakit si Mark sa kanyang kagandahan. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang mga bagay na iyon. Gusto mo sana akong bilhan ng isang tasa, pero hindi ako uminom. Kailangan mong humanap ng ibang paraan para matapos yun, kaya nga pumunta ka sa tinitirhan ko, di ba? Para makilala mo ako ng nagkataon. Gaano ka kawalan, Gia? Tigaw ni Brenda, nauutal. You're overthinking. I went around your place to send my friend home. Wala namang kinalaman sa'yo iyon. That was the first time I've ever seen you, sabi ni Mark, nagkibit balikat habang nagsasalita. Kumunat ang noo ni Brenda dahil doon. Ang mga akusasyong ito na ginagawa mo, hindi ko kailanman magagawa ang mga iyon, sabi ni Mark kay Brenda. Tiyak na hindi niya gagawin ang alinman sa mga bagay na iyon. Maaaring pinag-isipan niya ang mga ito noon, ngunit ngayon, lumaki na siya. Hindi siya magpapakababa sa ganoong antas. Stop lying, I know all of your tricks now, muling nagalit si Brenda. Kahit anong sabihin mo ngayon, just know that I've never and won't ever like you, alright? To be honest, if you were to offer yourself up to me for free, I wouldn't want you, Mark sabi niya, walang ekspresyon. Si Brenda ay mukhang maganda, ngunit siya ay nahuhumaling sa sarili. Hinding-hindi siya mahuhulog sa ganoong babae. Hindi man lang siya mapakali na kilalanin siya, actually. Noong nakaraang gabi, maaaring nakipaglaro si Aaron kay Brenda ng husto at ginulo ang kanyang ulo. Ang ganitong uri ng babaeng may bahid, nakita ni Mark na nakakairite siya. Ang nervyos. Inaatake mo ako ngayon dahil lang sa tinanggihan kita, ganoon ba? Hindi ka nga tunay na lalaki. Hindi ka aamin sa ginawa mo. Galit na galit si Brenda. Nanaginip siguro siya. Tinong mag-aalok ng sarili sa kanya ng ganoon. Why would I bother attacking you?
Sure, you're beautiful, your figure's alright. But compared to my wife, you're far off the beauty spectrum, I'll tell you that, walang pakialam na sabi ni Mark sa kanya. Asawa mo. Mas maganda ba siya sa akin? Hayaan mo siyang lumabas para makipagkita sa akin, magkumpara tayo ngayon ha. Napangisi si Brenda. Si Brenda ang pinakamagandang babae sa buong paaralan. Naisip niya na walang sino man ang makakapagkumpara sa kanya sa bansa. Teknikal, siya ang pinakamagandang babae sa bansa sa kanyang kaalaman. May mas maganda pa ba talaga sa akin? Naghahanap lang ng paraan si Mark para makabackpedal dito, dapat yun ang sinabi niya. Wala talaga siyang kwenta. Kahit mayaman siya, mas malala pa siya kay Aaron. Napaisip si Brenda. Imposibleng makahanap ng babaeng mas hihigit sa kanya ang ganoong lalaki, imposible lang. Siyempre, hindi hihilingin ni Mark kay Lilibet na pumunta para sa ganoong maliit na daan. Ano ang punto? Kung hindi siya nagpakita, nagpapatunay lang iyon na nagsisinungaling ka. Naiinis na sabi ni Brenda. Tiyak na nagsisinungaling ang taong ito. Whatever you say now, I'll hold this lie against you. You've really missed your chance with me now. From today onwards, kahit anong gawin mo, tatanggihan kita. Ipinahayag ni Brenda na natutuwa. Hindi kailanman tatanggapin ni Brenda si Mark. Hindi kailanman. Gusto niyang tanggihan siya ng walang hanggan na nagwawasak sa kanya. Habang iniisip niya ang masayang pag-iisip na iyon, may narinig siyang boses. Hobby, tawag ng isang boses na parang gusto ni Mark na putulin si Brenda. Napalingon si Mark at nakitang si Lilibet pala ang tumatawag sa kanya na medyo nanlumo. Nagulat si Mark. Hahanapin niya sana si Lilibet, pero bakit dito na lang pumunta si Lilibet? May naiwan si Lilibet sa hotel, kaya bumalik siya para kunin iyon. Bagaman, ang pag-aaway ni Mark sa ibang babae ay isang hindi inaasahang tanawin, kaya't hindi niya napigilan ang sarili na makita ang kanyang sarili. Hobby, nag-echo si Brenda sa kanyang isipan, natulala. Hindi man lang nakabihis si Lilibet. Nakasuot lang siya ng ordinaryong damit pero napaka-curve niya at drool-worthy ang figure niya. How could someone have such a figure? Is she a mixed race? No, but her facial features don't look it. Pero paano pa siya makakakuha ng ganoong katawan kung hindi naman? Pinagtatalunan ni Brenda ang lahat ng ito sa kanyang isip. Si Lilibet ay may isang pares ng malalaking mata at matangkad na ilong. Nagpa-cosmetic surgery ba siya, marahil? Talaga, dapat ganoon. Kung hindi, paano siya magiging napakaganda? Siguradong may ginawa siya sa mukha at katawan niya. Pero, paano niya ito ginawang natural? Napaisip si Brenda. Nang makita ni Brenda si Lilibet, nakaramdam siya ng hiya. Ngunit pagkatapos masuri si Lilibet at ang kanyang kagandahan, naputol ang kanyang pag-iisip. Dapat ay plastic surgery. Pagtatapos niya sa kanyang isipan. Naisip ni Brenda na hindi siya natural na ganito kaganda. Nakakahiya. Honey, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mark, mahina ang tono niya. Dahil nandito si Lilibet, paano pa kaya si Mark nakausapin si Brenda? Gusto na niyang halikan si Lilibet ng sandaling iyon. May naiwan ako sa hotel room, sabi ni Lilibet. I'll get it for you, putol ni Bettina at dumiretso agad sa itaas. So, saang ospital siya na operahan? Dapat maganda, medyo natural, panunuyan ni Brenda. Natigilan si Lilibet. Ano bang pinagsasabi nitong babaeng ito? Naisip niya. Anong ospital? Tanong ni Mark na naiinip na. Sa tingin mo ba hindi ko alam na nagpa-plastikan siya? May ginawa siya sa ilong niya, alam ko lang. Ang mahal talaga ng procedure, no? Lumapit si Brenda, kinukot siya si Lilibet habang ginagawa niya iyon. Walang kamalay-malay na sumulyap si Mark kay Lilibet upang makita ang kanyang natulala na hindi nakaimik. I never had plastic surgery, Lilibet managed to get out eventually. Matagal nang kasama ni Mark si Lilibet at alam niyang ganito na siya kaganda mula pa noong bata pa siya. Paano siya nagkaroon ng plastic surgery? Hindi na niya kailangang gawin ang ganoong bagay. Sinungaling. Kung ganoon, bakit ang sigla ng puwitan mo? Tanong ni Brenda at hindi napigil ang magbigay ng mabilis na sampal sa puwitan ni Lilibet. Kumunat ang noo ni Lilibet, nanlamig ang titig niya. Tanging si Mark lang ang makakahawak sa kanya doon, walang iba. Medyo nabawi si Brenda sa kanyang naramdaman.
Kung talagang may ginawa si Lilibet sa kanyang puwitan, iba at hindi natural ang pakiramdam kapag sinampal niya ito. But when she did just now, nothing felt out of place, natural lang. Paano ito naging posible? Wala ba talaga siyang ginawa sa puwet niya? Natagpuan ito ni Brenda na hindi kapani-paniwala. Nang walang plastic surgery, mas maganda ang figure ni Lilibet kaysa sa kanya. Mas maganda talaga siya kay Brenda. Pakiramdam ni Brenda ay nananaginip siya. Paano nagkaroon ng isang tulad ni Lilibet? Napatitig siya saglit kay Lilibet at may bigla siyang naisip. Nang mag-apply siya sa paaralan, nakita niya ang ilang pagpapakilala ng mga guro. Naalala niyang nakakita siya ng isang napakagandang guro na kamukha ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Lilibet. Oo, Lilibet Poland ang pangalan ng magandang guro na iyon. Natauhan si Brenda sa kanyang isipan. Lilibet ba ang pangalan mo? Pansamantalang tanong ni Brenda. Tama na, naningkit ang mga mata ni Lilibet na sumagot. Napabuntong hininga si Brenda at naisip, nakuha talaga ni Mark ang kanyang sarili bilang isang magandang guro. Diyos ko, pakiramdam ni Brenda ay nasa panaginip siya. Ito ay hindi kapani-paniwala. Kasama ni Mark ang ganoong kagandang babae. Ayaw niya ba talaga sa akin? Was it all really my wishful thinking? Pero hindi pwede, dapat gusto niya ako. May proof. I have to reject him either way. Tigay ng isip ni Brenda. Hobby, sino ang babaeng ito? Curious na tanong ni Lilibet kay Mark. She's the campus belle, apparently. She keeps insisting that I like her, walang magawang paliwanag ni Mark, medyo walang pakialam. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang mga salita, nakita niya na ang mga mata ni Lilibet ay tumala sa isang malamig na sulyap. Sumunod ang anticipation, alam ni Mark ang hitsura na iyon. Ilalabas na ni Lilibet ang H2 ngayon. Forget what they doing, keep on doing.